You are watching Bethel Alliance Church and Cliffside Alliance Church virtual worship service. In service for His glory. Our worship service begins in a short while. Okay lang? Okay kayo? So, salamat sa pagbasa sa text na ito, no? Duha ka passages sa itong scripture today. And for them start to praise God. Heavenly Father, thank you for today, for once again, O God, aminaw na po kami sa mga pulo. Lord, open our hearts, our minds, and anoint your servant, O God, na magdala sa iyong message. And sa amo Ginoo na maminaw sa iyong pulong. Lord, bless us and open our understanding, O God, na amo gayud kini Ginoo nga treasure sa among mga kasing-kasing. Lord, be with us and glorify Christ's name. Amen. Before sa pandemic, before itong mga lockdowns, mga virus nagsulod sa ato adri sa particularly adri sa Soksargen, adri sa Mindanao. No? It was 2019 December or mga diha ng mga months, no? Late sa 2019. Naka-experience tao mga earthquakes. Series of mga earthquakes, di ba? Sa North Cotabato, Kidapawan, Davao del Sur, Davao Regions, dire Sarangani Province. Sagasa ang Tugpa ang isang epicenter. Series ko siya, no? And ma-remember na ako akong wife na sa KCC sa second floor. Dito mi na window shopping, laglaat namin ipamalit atong nga time kay December 12. So busy ang tanan mamalit sa mga paliton. No? And then naglinog, gilabyog-labyog dito sa second floor sa mall. And nagpanik tanan, grabing panik, no? So akong asawa, hilak-hilak na, kabalo sa mall to, no? So i-guide na ako siya dito agi kung walay mga tao, no? And ang amazing lang kay ang instinct sa tao, no, bisag nagka-panic naday gyapon. Na-remember na ako, nalingaw ko after sa karambulan na witness gid nako nga ang mga tao di ay sa exit gid mo gawas, no? Tapat lang na ang pultahan, no? Exit o entrance, pero sa exit gid sila nagdasok tanan. Wala ni agi sa entrance, no? Dito gyud, no? So nangabuak lang sa lamin. Anyway, wala to ang katawanan that time na akong aside ato seryoso na tanan, panic na samad-samad na mga tiil, no? So kato siya nga earthquake, no? Mo putong time nga after nung nakagawas kami, dali-dali adto sa Gaisano, from KCC to Gaisano, among gi-jogging ng mga tao nagkarambulan na. Kaya Gaisano, gasunog. Ug ang akong motor na dito nakapark. Dali-dali na mga wala dugay kay nakabot ng mga bumbero uban. So anyway, basta gani earthquake ang pag-usapan, grabe ang mga trauma. Even ako mga loved ones dito sa Davao del Sur, epicenter sila sa Magsaysay, itong 6.9 magnitude. No? Gani naka-extend ko gamay na health dito sa ilaha kay during that time wala sila tubig, wala sila pagkaon, wala sila mga balay, no? Mga trapal ilang gikuyan. So after atong series ato sa mga lino, kung dito sa lugar sa akong mga pamilya dito sa Davao del Sur, grabe ang ilang pag-describe sa mga pangitabo sa katong magnitude 6.9 o magnitude 7 na earthquake. Nga bisan gani pagka-guba atong water supply nila kay sa bukid man ang gikan ng tubig. Naguba to siya, so wala sila tubig diri. So ang himo silang mga kalalakinan, nagbayanihan ng atong bukid na naka. Kaya para ayuhon ang ilang source sa tubig. But sadly, samtang na sila dito, na aftershock, kusog gihapon ang aftershock, nga gikaon sila sa yuka kay nag-landslide. So sad kayo, no?
And nakavisit po mi dito ni Mrs. Nag-bid ko sa ilang bukid dito sa particular church. So, grabe ang emotion nga ang kita na witness dito. So, basta mo ingon nga nito o linog dito, may trauma sila, panic na sila, trauma, ang fear, ang iba na iinakot. Kaya ilang abwan si karong sa yuta. No, inana ang effect sa linog. Once may taglinog na epicenter, ang sunod ana may mga aftershocks ng mga kusog gihapon. No? O kini nga mga aftershocks nag-remind kung sa kakusog atong linog. No? Nga bisag aftershock lang, mukurog-kurog sila sa kahadlok, manghilak sila sa kahadlok. So ma-remind sila kung sa kakusog katong linog, katong na sila dito sa mismong epicenter sa maong linog. So we all know that violent earthquakes always follow, nagasunod yun ang aftershocks na ginatawa. And kini nga mga aftershock nag-remind kung unsa ka kusog ang intensity sa mga una o strongest nga katong nauna na linog. Now, sa atong ibasa nga passage sa Matthew, si Matthew gi-record niya ang duha ka linog. Nag-record siya og duha ka linog during sa time ni Jesus, no? Ang kining duha ka linog nahitabo during sa death ni Jesus, naglinog, and another one sa iyang resurrection, na another na linog. Do kining nga linog, kung atong basahon, very lang siya, literal, very physical na linog. But kung atong tanawon, it symbolizes two spiritual na earthquake na nag-shake sa atong kinabuhi bilang mga Kristohan. Right? So, kung atong balikan ang Matthew 27 verses 50 o 51 lang, atong duha, makita nato dara atong first nga linog, no? Giingon diri sa verse 50 o 51, two verses lang sa. And when Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. At that moment, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. The earth shook and the rocks split. So, inana kakusog ang linog atong nga time na even ang mga rocks na nabuak. First nga linog. Actually, kining akong i-prepare na message is series sa duha ka linog. So, ang next nga linog is next Sunday. But first, atong tanawon kining particular nga linog diri and ang spiritual na iyahang gina-symbolize. No? Ang spiritual na earthquake nga gina-symbolize aning first nga violent nga earthquake, and it was during the time nga namatay si Jesus dito sa cross, no? So during the death, kung atong tanawon that during the death, kining duha nga earthquake, during the death and resurrection of Jesus, ang kining gi-record ni Matthew nga earthquakes mao ni sila tong mga physical, and then atong tanawon deeply unsa ang spiritual nga meaning ani sa tuwa. Now, this spiritual earthquake, katong death, no? I'm talking about the death of the Lord Jesus Christ dito sa cross. These spiritual earthquakes, no, also resonated throughout the earth and has continued to ripple throughout or through the course of history. Paglinog, pagkamatay ni Jesus, ang earthquake nga to and the spiritual earthquake, ang pagkamatay ni Jesus, hangtod karon ma-feel nato ang iyang shockwaves nga iyang ipadala. Hangtod throughout history, the moment na namatay si Jesus, hangtod the generations na feel ang katong mao nga shockwave, katong aftershock, no? Spiritual nga aftershock. Ang atong tanawon nga kining death ni Jesus sa cross, ang kini nga earthquake nag-shake ni siya, o kini nga earthquake mao ang epicenter sa atong Christian faith. The death and resurrection ni Jesus, ang duha ka earthquake mao ni sila ang duha pud ka epicenter sa atong Christian faith. Why? Tanan nga atong ginabuhat, tanan nga ato ang activities as Christians diri nagsugod or diri ang center sa mao nga pangitabo, the death and the resurrection of Jesus. For example, everything we do, for example, from worship,
from worship to evangelism, discipleship, unsa ba itong mga activities, prayer, and hangtod sa pag-claim nato sa mga promises sa Ginoo, and sa pag-feel nato sa love na unconditional sa Ginoo. Katutanan dito nagsentro, dito nag-start pagkamatay and pagka-resurrect ni Jesus. Ngano nag-worship ta? Kay naay namatay para sa ato Ngano nagapaabot ta, nag-worship ta and nag-declare ka na moabot ng Ginoo na ina-resurrect ng Ginoo para sa ato Kay kung wala siya namatay, wala siya nabanhaw, useless ta na natong ginubuhat. Tama ba? Ngano mo worship man ka og God or Jesus Christ kung wala siya nabanhaw? Makagaranti ba na kung kita matay, iya putang banhawon? Wala. But confident ta, kung mo-worship ta kanya, kay nakita na to, nga atong Ginoo namatay, gilubong, nabanhaw, kung kaya puta niya banhaw. And that is why, tanan na ginagawa nato karon naga-worship ta, naga-pray kita, naga-evangelize, naga-spread the gospel, naga-disciple ta sa mga next generation. Why? Ang center epicenter ng earthquake, spiritual earthquake, mao ang death and resurrection sa atong Ginoo. Now, kung atong tanawon mga igsoon, without the death of Jesus on the cross and His resurrection from the grave, we would not experiencing the aftershocks, the aftershock of this event more than 2,000 years later. Kung sa maning aftershock nga akong ginaingon, ang spiritual aftershock nga akong ginaingon is mao ang communion. Today is a communion Sunday. And the death of Jesus, mao ang dako kayong spiritual earthquake and ang aftershock na atong ma-feel today, ang atong buhaton today is the communion. Pagkamatay ni Jesus na shape even ang pinaka-core sa atong kinabuhi, and that is our soul. Ang atong spirit na na-shape even ang atong pinaka-inner being nato. The communion is an aftershock of Christ's death that we need to experience and remember. Nganong communion wala kinaundang. Nganong wala kinilagi human. Why? Kinahanglan nato ni ma-experience. Each Christian, kinahanglan nato ma-experience ang communion and even ang mga next generation. We need nga ma-experience o i-remember ang communion. Why? Nganong kinahanglan nato i-remember? So 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26. Atong basahon pagbalik, kung ato na po din basahon niya. Ingon siya, for I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, He took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Very clear, mga igsoon nga diri sa 1 Corinthians chapter 11, isulti sa Ginoo diri do this in remembrance of me. Do this in remembrance of me. Now, just like sa kung saan gibuhat or i-urge ni Paul sa mga Corinthian church, sa ngayon siya, kung atong padayon o pagbasa, preceding verses, ang mga previous verses, kung sa kaseryoso ang communion. Naadira kung sa kaseryoso ang communion. O dapat, kung sa sila kaseryoso sa una, sa Corinthian church, the same ang ato ang buhaton sa atong communion nowadays. Now, we need to have reverence for Jesus when we partake of communion. Every time ato gining na-remind, wala ta nag-communion na wala po ta nag-remind sa atong mga kaugalingon. Kung unsa ka seryoso ang ginatawag nato nga communion, we need to remember why we do it. Nang kinahanglan ang ginato ni buhaton. Just a simple cup nga na ay juice, na ay wine, and ay bread nga broken into pieces.
But kung atong tanaw, why we need to do it? No? Remember why we do it. First, it is one way that Jesus asked us to remember. Ingon siya, do this in remembrance. Isa sa mga way na atong i-remember si Jesus, na siya mismo nag-ingon, please lang i-remember ko ninyo. Una-una ako ninyo. Alalahanin niyo rin ako. Saan ang paraan niya sinabi? Tunay. Do this in remembrance. Kabalo si Jesus na maabot ang time siya mamatay, mabanhaw, mubalik dito sa langit. Ingon siya, do this. Please do this in remembrance. So one way that Jesus asked us, kita, you and me, to remember Him. And another is, it teaches us that we are all saved the same way. Tama? Ang communion nag-remind sa ato na ako, ikaw, sila, tanan nga nagawa na ipagtuo diha kay Jesus Christ. It teaches us that we are all saved the same way. Walay na saved sa ato, walay na saved dito sa ilahan through sa ilahang works. But it reminds us that we are all saved the same way through the blood and the body of Jesus alone. Through Jesus Christ. And it looks back as a reminder of what Christ has done. Every time I partake of communion, it reminds us of the supernatural birth of Jesus. Today is August 1. Ano na next month? September. Merry Christmas na naman. So even the communion reminds us of the supernatural birth ni Jesus. A virgin birth. Kung anong nangyari doon. And then, also, it reminds us of the sacrifice He made on the cross for us. Kung walay nakawo, walay nalansang sa cross. Kung walay nakawo nga Jesus, walay nalansang nga Savior sa cross. And the communion reminds us of what Jesus did on the cross. And the communion, it reminds us of the reality and the completeness of the cross. Right? Ang reality, ang realidad, ang truth of the cross, and even the completeness of the cross. That is why wala nang kailangan ipako pa sa cross sa atin ngayon. Why? It's complete. Walang dapat idagdag sa kung anong ginawa ni Jesus. Because siya lang naman ang may kakayahan gumawa. It's complete. No? And it's real. It's the reality and the completeness of the cross. Communion speaks to the present. Hindi lang ito sa panahon niya, hindi lang ito sa disciples kasama niya sa table, but also it speaks to us sa present day. Communion reminds us to keep our eyes on Him. Do this in remembrance of me, He said. And communion we proclaim His death until He comes. Now communion points even to the future. The glorious return of the King of Kings and the Lord of Lords. It points to our complete glorification in heaven. Do this in remembrance of me, and you proclaim His death until He comes. Ito ang communion. Ito yung aftershock na kung anong ginawa niya sa cross. Paano niya nag-break ang kanyang body and iunsa niya pagpula sa iyang dugo para sa ato. Communion ang nag-remind sa ato. Now, kung atong tanawon atong mga kaugalingon, and as we look sa kalibutan, the world drew the first blood. Na first blood na. And that is the blood of Jesus. Anong sinabi ng mga tao sa time ni Jesus? Crucify Him. Crucify Him. Crucify Him. Bakit? Why the world? Bakit i-desire? Nanong i-desire? Nanong i-crave man sa kalibutan and so to make Him bleed? Nanong isigurado? Nanong nag-crave ang tao, ang kalibutan sa pag-bleed ni Jesus Christ sa cross? Why? Talato ang gina-remember through communion. Why the world crave
nga mag-bleed si Jesus. Why? Because of our sin. Right? Because of our sin, we crucify Jesus. Tungod sa atong mga sala, ato siyang ilansan dito sa cross. We make Him bleed. And another why. Why we would do that? Nga nung himo na nato mag-bleed si Jesus. Nga nung ihimo nato sa kalibutan nga mag-bleed si Jesus. Because by His stripe, He healed us. By His stripe, by His wounds, He healed you. Because He gave you hope and a future. Because He gave you the words of life and not death. Tungod sa iyang kamatayon, itagaan kinabuhi. Pag i-overpower niya ang death. He gave you life, words of life and not death. Because He delivered you even from the demons. Because He feed you. Every day ang sustaining grace sa Ginoo ana. Because He love you unconditionally. That's why ato siyang gipuga di mag-ayo iyang dugo dito sa cross. And now we are remembering kung saan iyang gibuhat. Kung wala pa tan kontento, ang kalibutan ng mga tao wala pa kontento sa gibuhat kay Jesus, and the world spit on Him. Luwa-luwaan, giyaga-yagaan, gimak, and we whip Him so that the more pa mo open ang iyang wounds. Imagine kung saan gibuhat kay Jesus. For the sake sa ato ang mga sala. Now His wounds would open wider and wider, and the blood flowed more and more. Why? And why He allowed it? Kung totoo siya, kaya niya, no? Sa kasugo lang niya, nanaog ta ng angels, so ipang pamatay na tanan nga na-adikto, nga niluwa, nga nag-crucify kay Jesus. But no, He allowed it to flow. He allowed His blood to flow. Freely. He freely let the blood flow down His body and unto the ground. He let it flow into the people's lives. I-allow niya ng iyahang dugo, every single drop sa iyang dugo, mo flow sa kinabuhi sa mga tao. And it flowed into the regions of hell and set the captives free. Inana ang gibuhat ni Jesus. And that is why kinahanglan nato mag-partake sa communion. Why? He freely allowed His blood to flow. Kung ma-break ang iyang broken body na atong iwa-iwa para i-offer sa cross. Yes, His blood flowed for you and me, para sa atong ang tanan. Atong ani karon gina celebrate ang gibuhat sa atong Ginoo dito sa cross. So the challenge sa ato o ang invitation sa ato sa Ginoo is to remember. Let's do this. We shall do this in remembrance of Him. Let's partake to the Lord's table with reverence. Atong i-remind, atong i-remember kung saan iyang gibuhat sa cross. And don't forget why we do this. We remember His death on the cross, His broken body, o ang pag-ula niya sa iyang precious na dugo para sa atong mga sala ito sa cross. Mga kaigsuunan, now I am inviting you to partake sa Lord's table, remembering the body and the blood of Jesus na iyang i-offer sa cross for you and for me. To God be the glory. May God's blessing surround you this day.
Thank you for joining us. And this has been another presentation of Bethel Alliance Church and Cliffside Alliance Church. In service for His glory.